Sinamahan namin ang mag-asawa sa ospital upang maipatingin ang kalagayan ng dalawang anak. Si baby kasi, di ba 11 months, tapos 6 kilos lang siya, which is low, way low doon sa ideal weight niya, na dapat ang timbang niya ay nasa 9 or 10 kilos pataas. Bali, ang present na kilos po niya, tata, is 11.5. Sa edad niya na tatlong taon, dapat nagre-range siya ng 14 to 15 kilos pataas. So, undernourished pa rin, malnourished pa rin ang baby mo. Kumpirmadong malnourished ang magkapatid. Nagkaroon na rin ng mga komplikasyon o ibang sakit ang kawalan ng tamang nutrisyon si Aljun. Almost more than a week na nagkasakit siya, na nagkaroon siya ng tigdas, pagkatapos magkaroon ng sakit, nagkakaroon ng yung tinatawag namin na browning desquamation. Yun yung napapansin nyo sa balat ng bata na may tsumagaspang, na may halong itim-itim, nagkakaroon na rin ng pulmonya ang bata. Saka yung sa mata niya hanggang sa ngayon, no, meron pa rin siya nagmumuta o magkaroon pa rin siya ng conjunctivitis kung tawagin namin. Kaya nangangailangan pa ng mas masusing eksaminasyon upang tuluyang gumaling ang mga anak. Biktima ng nakaraang kalamidad ang pamilya nila Tintin, 8 taong gulang. Pero ibang araw na ito, espesyal ito para kay Tintin at sa kanyang 2 kapatid at pinsan. Makakanta po kami, tapos po tinuturuan kami ng kabutihan sa langit. Pero ang programa pagkatapos ng Bible study ang mas hinihintay ni na Tintin. Libreng pagkain kasi ang ibinibigay ng isang religious group para sa mga mahihirap na bata dito sa Sitio Payong, Quezon City. Ito na ang magsisilbing pananghalian ng magkakapatid. Walang trabaho ang ama nilang si Mang Glenn dahil na rin sa karamdaman. Kung may extra naman bilang helper sa isang kantina, ang kanilang inang si Rona. Mahirap po, lalo nang pare-pareho kami walang trabaho. Naranasan namin yung lahat-lahat. Hirap. Kung nakaraos sila sa pananghalian, panibagong problema naman para kay Mang Glenn ang kakainin nila sa hapunan. Kaya nagpa siya siyang lumusong sa ilog upang makahanap ng makakain. Sa unang ahon ng kanyang lambat, kasama ng maraming basura ang isang maliit na isda. Janitor fish ang pakay ni Mang Glenn sa ilog. Pero sa ikalawang hagis ng kanyang lambat, marami-raming janitor fish ang kanyang nahuli. Oh, marami na to. Laman? Bago preto. Ito na raw ang pagsasaluhan ng mag-anak sa kanilang hapunan. Pagsapit ng gabi, agad na inihanda ni Mang Glenn ang nahuling isda upang pagsaluhan ng mag-anak. Ito na ngayon, mainit pa. Pero ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, hindi siguradong ligtas ang pagkain ng janitor fish. May mga ibang area na talagang madumi siya, no? Yung pinangkukunan nila ng janitor fish ay talagang maduming tubig. So, base doon sa result, may mga levels ng heavy metals na nakikita doon sa laman ng isda. Ito pong heavy metals, ito hindi po dapat nating i-ignore kahit konti siya, no? Kahit at low concentration, nakaka-effect po ito sa ating system. Gayunman, tila hindi na ito alintana ng pamilya ni Mang Glenn, mapawi lang ang gutom na kanilang nararamdaman.
Sa bisa ng Executive Order 616 ni Pangulong Arroyo noong 2007, itinatag ang Anti-Hunger Task Force. Binubuo ito ng 29 na ahensya ng gobyerno na naglalayong pababain ang paglaganap ng kagutuman dito sa bansa. Pero matapos ang ilang taon, patuloy na tumataas ang bilang ng mga nagugutom dito sa Kamaynilaan. Pinapatunayan na kahit na sinasabi ng ating pamahalaan na tayo may economic growth, ang mga mamamayan ay nagugutom. At ito ang isang patunay na walang tunay na pag-unlad, lalo na sa ating mas manakararaming mahihirap. Hindi tama na sabihin na hindi sila nakaka-receive ng mga ganitong services. Sa barangay food terminal at sa katindahan natin, ang ating mga kababayan nakakabili ng mga basic food commodities sa murang halaga. Kasama din dito yung Food for School program na kung saan ang ating mga mag-aaral sa pampublikong paaralan, grades 1 to 3, ay nabibigyan ng 1 kilong bigas araw-araw. Gayunman, kailangan daw mas paigtingin ang pamahalaan ng kampanya laban sa gutom upang lubusan itong mabawasan. Ang pamahalaan ay may responsibilidad sa mamamayan. Unang-una, yung mga social services tulad ng kalusugan at nandyan na yung kasama ang nutrisyon, yung pabahay at edukasyon, kailangan nilalakihan niya ang budget na nilalaan para dito. Meron ding responsibilidad yung pamilya para umunlad yung kanilang pamumuhay, para maiwasan yung gutom. Magtulungan tayo. Huwag nating sisihin lagi ang government kasi ang gobyerno pinipilit talagang matugunan yung mga problema. Hanggat hindi lubusang nabibigyang oportunidad ang marami dito sa Kamaynilaan, ang mga katulad ni na Alvin, mangangalakal pa rin ng basura, makahanap lang ng kahit anong pwedeng makain. Habang sina Tintin, patuloy na pipila at maghihintay, makakuha lang ng libreng pagkaing lalaman sa kanilang kumakalam na sikmura. Sana ay maramdaman na ng mamamayan ang pangako ng pamahalaan, ang magkaroon ng sapat na makakain sa bawat hapagkainan. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.